yung mga nasa labas at tayo magsisimula na. Ayan, mahal po ba na tumayo ang lahat? At umpisahan natin ang service na to sa isang panalangin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Let's go in prayer to heaven. Pinupulit pinapasalamatan ka ng Panginoon sa araw na to, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan na patuloy mong ibibigay sa amin, Panginoon. Salamat sa mga taong naririto, Panginoon, upang magpuli sa iyo, Panginoon, ng buhay sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami iyong dinala dito na ligtas, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa aming pagkakasala, Panginoon, sa salita mo to, Panginoon, sa gawa, sa isip, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, na baguhin, Panginoon, patuloy na ikaw, Panginoon, siyang manguna sa aming buhay, Panginoon. Buwa, Panginoon, sa oras na to, Lord. Tumayo ka sa aming harapan, Panginoon. Ikaw ang aming pagsasamba, ikaw ang aming pupurihan at hindi ang iba, Panginoon. Salamat sa iyo, kalagutian, Panginoon. We praise you. We glorify your name, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na ito, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, yung galit, Panginoon, sa kanilang puso at sa oras na to, Panginoon. Mamutawi, Panginoon, yung pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang mga taong naririto, Panginoon, kung ano man, Panginoon, yung hadlang, Panginoon, sa buhay nila upang pumunta rito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na may purpose ka kung bakit sila naririto. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Tulong kong aming sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo sabi na, Amen! Amen! Hallelujah! God is good! All the time! At bago tayo magsimula, magkain muna at pakain mo muna ang iyong mga katabi. Bakit hindi nyo kilala? Ay po, good morning! Good morning! Let's praise our Lord! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Yan, sabi nga sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Yan, kasi sabi nga sa Luke 1 verse 37, for God, nothing is impossible. Amen? Let's go, church. Let's worship our Lord. Let's praise Him. Let's sing, nothing is impossible. I can do all things, only you give me strength. Nothing is impossible with you. My doors are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Not gonna live by what I see, but what I see. Not gonna live by what I feel. Because I know deep down now, know that you're here with me. I know that you can do anything. I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible to you. My doors are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Sino po ba ang na-praise ng galing sa Panginoon? Amen? Amen? Amen. At tinatawagan ko po si Brother para sa kanyang testimony. Ewan para umaga po sa loob sa atin. Bago po ito, nagpasalan po kami lahat sa bawat sanayin ito, lalo na po sa amin dito ngayon wala sa kapilya. Ayun, maraming salamat sa pagdating ninyo. So, ayun po, no, itong mga nakaraang linggo po is tunay na ako isa rin pinagpala natin Panginoon po. No? Dahil sa mga nakalipas na linggo po is matapos namin yung mga gawain sa school. Siyempre, lalo na, siyempre isang estudyante, yun ang college student din. Hindi rin po maiwasan yung problema siyempre sa financial pangailangan. Pero thanks God po dahil alam namin na si Lord naman po yung nag-provide ng mga pangailangan namin sa financial. Lalo na yun po yung nagiging pangunahing problema namin. Yun po, may mga sa mga nakalipas na linggo po, may mga naging bayarin po kami sa school. Tapos meron din po kasi kami binabayaran every Saturday. Kasi po kami po ay nag-immersion sa labas. Nagtuturo po kami ng mga bata. So, ayun po. Nagkakaroon po kami ng bayad every Saturday. So, thanks God po dahil yung immersion po namin na 4 Saturdays po na magtuturo kami sa labas is malapit na pong matapos. No? So, last na Saturday na lang po, tapos na po yung ministry namin ngayon. So, medyo mababawasan na yung pagod din, syempre kasi sa tuwing Sabado po kasi is pasok ko ng hapon. Tapos patapos po nang didiretso po ako dito sa church para po mag-practice. So medyo syempre po, physical na pangatawag din po laging malakas. Ayun, kapag medyo parang nalihina din po, lalo na rin sa mga pagsubok. So ayun din po, ang pinapasalamat ko rin po sa Lord dahil po nung ito pong Martes hanggang Huwebes is nagkaroon po ng edu camp dito po sa school namin. So, 3 araw po kami nasa school camping, gano'n. So, thanks God po dahil yung mga pangangailangan namin na, kasi po, kanya-kanya kami sa isang malaking tent, 6 kami. So, kami bahala sa pagkain namin, sa ambala namin. So, hindi po yun yung pinaproblema ko eh. Yung pinaka-problema ko talaga doon is yung pagliliguan. Ayun, kasi po yung mga dinon sa pagkano, pero yung iba po kasi mga pagliguan is marami na po. So, kami mga lalaki, nilipag kami dun sa medyo wala ganong naliligo. Yung tubig medyo hindi ganong malinisan, ganun. Pero no choice kasi kailangan maligo. So, ayun po. Tapos nagkaroon po kami ng nung Huwebes, nagkaroon po kami ng performance, Hiraya Band. Ayan. So, kami Hiraya Band po, nagkaroon po kami ng performance sa school. Tugtog po kami sa 10 kanta. Thanks God po dahil sa yung 10 kanta na yun is pinaktis naman po namin ng 2 beses lang. Ayun. So, ipapasahan po kami sa Lord dahil kahit pa paano nairaos po yung performance na yun. And di rin po namin naasahan na magkakaroon pa po ng mga ibang tao na gustong kumanta na mag-perform din sa harap. So, yun, habang kumakanta yung mga tao, kami po yung tumutugtog na next na din po dahil si Kuya po is nakaya ko din po na sumama na tumutog. Kaya, yung first camp hanggang sa last day po is nagpapasalamat po ko sa Lord dahil marami po ko nakilala mga tao. Nag-provide po si Lord ng pangailangan namin sa pagkain, sa financial na pangailangan namin at maging na rin po sa kasiyahan na nangyari sa camp. So, ayun, malaking pasalamat po sa Lord dahil yung mga nakarang linggo at araw na lumipas is hindi niya ako pinabayaan, patuloy niya ako binigyan ng lakas and patuloy niya ako binigyan sa araw-araw. Kaya lahat ng papuri pa sa salamat ay sa Lord ko lang po ibinigay. Maraming salamat. Ang salamat sa ating Panginoon. Ngayon po, tinatawag ko si Brother Mark para sa kanyang testimony. Good morning po sa amin lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa kabutihan po niya sa buhay ko. At nung nakaraan po hinihinga ko.
po namin kung ano yung mga ginawa po namin. At nung pinasok ko yung libro, sabi ko, ay, parang nag-flashback sa akin yung 4 na taon ko na pag-aaral ko, tapos yung Manila, Zambales, Manila, para lang survive ako ng college. At sabi ko, mabuti po kayo, Panginoon. Kaya, pero hindi pa rin po tapos yung laban ko bilang estudyante kasi meron po kaming tinatawag na in-house review o paghahanda po sa NET, National Examination po para sa magiging guro. At nakakabuti po ng Panginoon. Sinimulan mo mag-isa itong pangarap ko, then nagbigay ang Panginoon ng mga tao, pinadala po kayo ng Panginoon sa akin upang una hindi maramdaman yung layo ko sa pamilya ko doon sa Manila, kaya mama papa. Pinadala kayo ng Panginoon, pinakilala kayo ng Panginoon sa akin. Every time po naging mga achievement ko, naalala ko po kayo, marahil hindi ko po kabisado po yung mga pero every time po na nandito po ako, nakikita ko po yung mga bata po ninyo na puno ng excitement, puno ng pagmamahal po sa akin. Thank you po sa inyo po lahat at sa patuloy na panalangin po. At isama niyo nga rin po sa panalangin po yung kasama po natin, yung apo po ni Nanay Judith, si Scarlett, yung baby na ngayon po ang update po sa akin kasi nang hindi po na panalangin po kagabi, nasa hospital daw po sila at yung baby po ay nagduduwal at nagdudumi. At ngayon po nawala na po yung pagduduwal po niya, ngayon po yung pagdudumi po niya. Siyempre, pag baby, hindi niya pwede sabihin po ay nararamdaman niya, iiyak lang siya eh. Kaya po, ngayon po may improvement naman po na nawala na po yung pagduduwal. Pero yung pagkatae po, which is minimums mawala na. Kasi tubig, delikado po pag nawala yung tubig, yung electrolyte ng bata sa katawan. Yun po yung delikado. Kaya isama niyo po sa manalangin po si baby Scarlett. Tsaka po yung mag-iina. Alam naman po natin kapag nasa hospital yung mga natin sa buhay, stress yan dahil sa babantay, yung gastos. Isa na rin po yun. Kaya talaga, pakikumusta na rin po. I-chat niyo po si Nanay Judith, si Nanay April. Mas maganda rin po kung sinachat po natin, pinukumusta po natin yung mga kapitbahay natin, mga kasama natin, mga napalataya. Ano po? Kaya maraming po salamat po sa lahat. Yan, patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon. Maaari po ba na tayo tumayo ulit at tumitan natin ang ating Panginoon. Salamat sa ating mga nag-testimony kung at pinahayag ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Salamat. Yan, awitin po natin na natin. Diyos. Yes, Lord. Nararapat na ito ay ang kasalamatan ng Lord. Sa iyong buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyong presensya ng Lord. Salamat sa iyong pagkakot sa amin, O Lord. We glorify your name, Lord. Thank you.
Praise the Lord. Good morning! Wow, thank you po sa ating worship team. Sige po, mali po bang palakpakan natin ang ating worship team. Please turn kami. Salamat din po sa lahat ng mga nag-testimony. And thank you, Brother Rander, also si Brother Mark. And as a response to Brother Mark's request, can we pray for baby Scarlett? Let's include them in our prayers. Sige po, pray po tayo. Father God in heaven, we just want to lift up Scarlett at the moment, Lord. And as she is being confined in the hospital, we pray, God, that you would reach her out with your healing hands and that you would use the doctors, nurses, medicines as a channel of healing. Dalangin namin, Panginoon, na maabot niyo po si Scarlett at magamit po yung mga doktor bilang instrumento po ng kagalingan, mga nurse, gamot, para po sa pagbilis na paggaling ni Scarlett. At pinapipray din namin si Sister April, Sister Judy, Panginoon, naalala po namin sila sa aming panalangin. And Lord, salamat po indeed because kayo po ay Diyos na mabuti at wala po imposible sa inyo. Lord, we also pray that you would bless your word
which we are about to receive, O God. Today, this morning, we pray that you would anoint your servant. Continue to speak to your children, O God. Use only your servant as a channel, Lord God, of your word. I continue to acknowledge that apart from you, I can do nothing. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa inyong po ang papuri, parangal, at salamat sa inyong basbas, Panginoon, sa inyong likod na gagamitin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, and Amen. Again, good morning po. Amen, Amen, Amen. And God's word or God's message is found in Genesis chapter 32, verse 28. Basahin ko po muna. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men and have prevailed. Pakibasa po sa Tagalog. 1, 2, ready go please. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob or Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Bakit? Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanagig. So I believe God has already blessed His Word. Pinagpalitan mo ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang ng salita. Ito po, ang mensahe po ng Diyos ngayon ay yung pakikipagtagpo sa Panginoon. God's message today is encounter with God. And it's very important for us to notice that Jacob was created, Israel was formed. It's the same person but different story. Mahalaga kung makita po natin na itong si Jacob, yan po yung kanyang pangalan nung siya po ay pinanganak. Pero po yung pagkakakulma po sa kanya, kung paano po siya binago ng Diyos, ang pangalan niya po ay Israel. At iisang tao lang po yan. At makikita po natin po, and let's just go ahead and let's see the meaning of Jacob. Ang ibig sabihin po is plunderer. Sa Tagalog po, ano daw po ang Jacob? Ang ibig sabihin? Yung Tagalog po no ay manluloko. Pakicheck ka po yung katabi. Ayan. Hindi naman ano. No. So the name of Jacob is plunderer, trickster, supplanter, swindler. Why? Because he was named as a plunderer because he was after the birthright of his brother, twin brother Esau. And even when he was born, he was trying to reach out for the heel of his brother. In Tagalog, alam niyo po bakit po manloloko, mandarambong yung pangalan ni Jacob? Kasi nung pinanganak po siya, gusto niya po makuha po yung pagiging panganay sa kambal niyang si Esau. At hinihila niya po yung paa ni Esau nung pagkalabas po nila. Kaya minangalanan po siya ng kanyang nanay na si Rebecca na Jacob. So Rebecca named him Jacob because he's trying to compete with his twin brother. And at the latter part of his life, his name was changed into Israel. Ayan. No po, can you say Israel? Ayan. No po, matutuwa po tayo kasi ito po yung nakaraan ni Jacob. The past of Jacob is plunderer, swindler, trickster, supplanter, and yet God changed his name into Israel. God perseveres. God saw a nation from one man. Dito po nang galing po yung pangalan po ng Israel. Yun po yun. Paano nangyari yun? And so how it came to be, it is because of encounter with God. Ito po ay nangyari po dahil po sa pakikipagkaliit sa Diyos. At I believe with all my heart that every Christian should have an encounter with God. Napakahalaga po, Tagalog po, na sa bawat Kristiyano na magkaroon po ng tinatawag na pakikipagtagpo sa Diyos. Kasi dito po nakasalala yung tunay na pagbabago. Po, transformation cannot happen overnight. It cannot happen because of religion, or because of any rituals or any tradition. Alam niyo po, ang pagbabago, genuine transformation, yung tunay na pagbabago po, ay hindi po nangyayari sa pamamagitan po ng reliyon. Kasi mapapansin niyo po, ang dami na po natin napasok, maaaring reliyon, o maaaring tayo po ay pinanganak na sa ating pinag-islam dati, pero hindi po tayo nabago ng ating reliyon. And there are different encounters with God.
There is no formula for encountering with God. It varies from person to another person kasi it is based on our personal relationship with God. Ang pakikipagkalayo po sa Diyos ay wala pong formula. Wala pong step by step, wala po, kasi iba-iba po. Katulad po nila Abraham, katulad po nila Moses. Si Moses po, na-encounter niya po ang ating Panginoon sa tinatawag na burning bush. Si Pablo po, na-encounter niya po ang ating Diyos on his way to Damascus. So iba-iba po yung encounter. You can encounter God at the lowest moment of your life. Minsan po, ang tao po ay nagkakaroon ng pakikipagtagpo sa Diyos. Minsan, doon sa pinakamababang parte ng kanyang buhay. And sometimes, a person can even encounter God when he is in the peak of his life for him to realize or her to realize that everything is vanity. Meron po mga pagkakataon na minsan ang tao po ay magkakaroon ng pakikipagtagpo sa Diyos o pakikipagkanig sa Panginoon. Hindi sa reliyon, hindi po sa anumang tradisyon, kundi minsan po sa pamamagitan po ng mga pinakamabibigat na problema sa buhay. Pag dumadaan kasi napakabigat, samusay, testings and trials, doon po nagkakaroon ng pakikipagtagpo sa Diyos. And even today, maging ngayon po sa araw na to, I believe with all my heart that God can encounter us here at LCCC. Can we say amen? Amen. Sige po, malapang mo natin si Lord. And so, the encounter of Jacob for me is one of, I would say, wonderful story in the Bible. Because God did not hide did not hide the story, He did not hide the flaws, the shortcomings, or even the weaknesses of Jacob. Mapapansin po natin sometimes when we pray God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. I think it would be nice if it would be God of Abraham, Isaac, and Israel. But, we commonly hear God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Makikita po natin, there's a reason why. At makikita po natin, minsan kasi iniisip ko sana, ang ganda sana pakinggan kapag Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Pero minsan po kasi, ang sinasabi ko is, Diyos ni Abraham, ni Jacob, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Yung Jacob po, hindi mo magandang pangalan pala yun. Pero makikita po natin, meron pong dahilan ng Diyos. Kaya po, ito pong encounter po ni Jacob sa ating Diyos, isa po sa pinakamagandang istorya po sa Bible. So meron po tatlong napansin, and we have three things to learn from Jacob on how to have an encounter with God. Number one, stop running. Ayan. Tignan po natin, Let's go ahead. Let's go deeper with Jacob's or have a little bit of, a glimpse of his life. Because Jacob kept running. Ito po si Jacob ay lagi pong tumatakbo. Kanino po siya tumatakbo? Doon po sa kanyang kambal na si Iso at si Laban. Yung kanyang father-in-law, lagi po siya tumatakbo. Sabi po sa English, "Oh Lord, please rescue me from my brother Esau. I am afraid that he is coming to kill me, along with my wives and children." Sabi po sa Tagalog, pakibasa po, "One, two, ready, go, please. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Iso." Bakit daw? Kasi ako'y natatakot sa kanya baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatayin niya ang mga ina pati ang mga anak. So ito po si Jacob, si Jacob, nabuhay po siya na punong-puno ng takot. He lived a life of fear. Kasi po, ito po si Jacob po, talagang gusto patayin ng kanyang kapatid na sa Iso. Because he stole the birthright of Esau. There was even a time that Jacob tried to bribe Esau, along the way. Ang ginawa pa po nitong si Jacob, trinay niya po subukang suhulan itong si Esau. Habang siya po ipapunta ron, inunahan niya na ng mga kung ano-ano bless para hindi lang po siya patayin. At siya po ay tumatakbo dahil po sa mga maling mga desisyon niya sa buhay. Mga disposisyon, mga supply niya sa buhay. Jacob was running away from choices and ultimately he was actually running away from God.
At ilang po sa atin yung nakaka-relate sa ganito na minsan tumatakbo po tayo kapag mayroong pinagdadaan ng mabigat, confrontation, yung realidad, yung mga personal issues. Ayan. Buba. Ayan. At alam niyo po, pakibasa po sa Tagalog. 1, 2, ready, go please. Kapag tayo ay tumatakbo, palayo sa church, tayo ay nakakalayo sa Panginoon. Ayan. Kaya kapag masyado kang busy, ayan, nakapalayo ka na dito sa LCCC, mapapansin mo medyo nakapalayo ka na rin sa Panginoon. Ayan, pakisabi sa katabi, kaya huwag ka ng lalayo sa Lord. Ayan. Okay? No? So don't run away from the Lord. Why? Because whenever Jacob runs away, he always carry a trickster with him. Alam niyo po itong si Jacob, saan man siya magpunta, he carries his trickster with him. A supplanter, swindler, deceiver, manipulator. Grabe po itong si Jacob. Magaling po siya magpag-ikot-ikot ng mga tao. Maaari na itong si Jacob is a good, persuader. He can easily convince a person. When his dad was dying, when his dad Isaac was dying, he was able to convince his dad that he was Esau. Isaac said, I can hear the voice of Jacob, but the body is Esau. And Isaac was convinced that he was talking to Esau and blessed Jacob. Ganun po matindi. That's how good Jacob is. Sa Tagalog, ito po si Amo, grabe. Talagang naloko niya po yung kanyang tatay na si Isaac. Kasi ang ginawa po ni Jacob, kumuha siya ng mga damit ng hayop. He got some hair from animals. Nakakunayban siya po yung kanyang nanay na si Rebecca. Tapos nakumbinsi niya yung kanyang tatay na siya talaga si Esau. Ang tindi nitong si Jacob. Grabe po siya magmanipula. Grabe po siya manloko ng tao. At alam niyo po, ito po si Jacob, he lived a life of comparison and competition. Probably he's always longing for man's approval, trying to please everybody, and when things go wrong, he would run away, At talagang grabe po itong si Jacob po, kung anong pinaranasan niya. Lagi po siya, in Tagalog, lagi po siya nakikipagkompetensya. Lagi niya po kinukumpara yung kanyang sarili. At minsan po, ang nangyayari po dyan, it has the tendency kapag when things go wrong, when things go south, there's a tendency to blame others. Ayan. Pakisabi nga sa katabi, buti na lang, hindi ka manisip. Kaya, minsan may kanta po eh. There's a song, kapag sumasablay because we're the product of our decision. Sometimes when things don't go our way, sometimes this song comes into mind. Jesus, take the wheel. Simple nakakaalam yan. Pero Jesus or God wants the whole car. Minsan sabihin natin, Panginoon, ikaw na magmaniobra nito sa sasakyan. Ikaw na mag-alit itong manibela. Pero gusto ko buong sasakyan. Ayan. Gusto ko lang, Panginoon, yung buong buhay po natin. Can you say amen? Alam niyo po, ano po yung life lesson po dito? When we are down to almost nothing, God is up to something. Can you say amen? Kapag halimbawa po yung Tagalog tayo po ay walang-wala na, doon po magsisimulang ang Diyos ay gagawa ng himala. Can you say amen? Pakisabi sa katabi, ang trabaho mo maniwala, ang trabaho ng Diyos gumawa ng himala. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Wow! In English, we just think our job is to believe, and it is God's job to do His part of healing and miracle. Can you say amen? Amen. And so, ito po yung nangyari kay Jacob. At the lowest moment of his life, he encountered God at the place called Jabbok. It's an empty place, it's a dry place. He kept running away. Minsan ganun po sa atin,
no po kapag tatakbo tayo ng takbo, dito natin nararamdaman yung pinakamababaw parte ng ating buhay, yung kawalan, no po yung darkest moment, yung maaari ito yung most depressing, ito po yung sobrang nakalulungkot, ito po yung pakiramdam na katulad nung naibahagi ni Brother Mark kanina, I'm so blessed with the testimony of Brother Mark that he didn't felt being alone because he can see each and every one of us, our love for him. Naramdaman niya yun. Pakisabi nga po yan sa katabi, hindi ka nag-iisa. You are not alone. Amen. Ayan. Akala, talaga naman, At minsan po ganyan po yung nangyayari. Ano po? Yung bang lowest moment ng buhay po natin, yung bang walang-wala, alam niyo po, God will meet you there. No po, ganun po yung ginagawa ng Diyos. At minsan, no po, hindi po tama yung sasabihin natin, God, sino po yung magsasabi na doon sa pinakamababang buhay ko, Pastor, doon ako nakatagpo ng Diyos. Sino po nito yun? Yung kinatagpo ng Panginoon sa lowest moment, sa most depressing, darkest moment ng buhay niya. Magtaas mo ng kamay. Wow! Wow! Amen! I mean, wala po pa palakpak si Lord. Wow! Lord, maraming salamat po. God found me. Natagpuan po tayo ng Diyos. And it's never the other way around. Hindi po ito yung, ay, natagpuan ko ang Diyos. Kasi hindi naman po nawawala ang Diyos. Na po tayo po yung nawawala. Ayan. Pakisabi sa katabi, God found you. Natagpuan ka ni Lord. Wow! At alam niyo po nung sa Jabok, from Jabok, naging pinyet po yan. Doon po doon sa lowest na moment ng buhay ni Jacob, doon niya po nakatagpo ang Diyos. At napalitan po yung kanyang pangalan, from Jacob to Israel. Wow! At alam niyo po, there has to have that moment of encounter with God. I believe with all my heart, it's not about information that we receive, because informational is just here. And God wants us not to be informed. God wants us to be transformed. Gusto ng Panginoon na hindi lang po napupuno yung ating isipan ng impormasyon. Ang gusto po ng Panginoon yung tinatawag na transformation o yung pagbabago. Yung bang kapag nakikinig po talaga tayo ng salita ng Diyos, yung bang pumapasok po sa ating puso. Yung bang kapag nagsalita, nag-share ng message, Pastor Roy, o sila Pastor Mark, as Brother Mark, o po si Pastor Bench, o kung sino pinag-share dito si Pastora Joanne, yung bang mararamdaman mo na kinakausap ako ni Lord? Are we still here? Because a lot of people nowadays, they are informed, but they are not transformed. Why? Because there is no encounter with God. And so I want to challenge you po to have this desire to have a personal encounter with God. You can encounter with God even in your prayer closets, even in your house, even in your room. When you are alone, when you are praying to God, pwede niyo po makatagpo ang Diyos, hindi lamang po dito sa simbahan, baging sa inyong bahay. Kapag ikaw ay iyak na, gusto mo lang sumuko, I encountered the Lord when I was fed up with suicidal attempts. I was fed up with suicidal attempts, and I had this fear that if I committed suicide, I know that I will go straight to hell. But there was a point in time, 100% in my heart, I know that I'm going to hell, and I have 100% decision to take, this borrowed life. And so at that time, the Lord encountered me. In Tagalog, alam niyo po, dumating sa punto po na ako po ay gusto magpakamatay. At alam ko po na ako ay pupunta sa impyerno. Ang ginagawa ko po noon, para palabasin na disgrasya lang yung mangyayari, tumatanong po ako sa matataas na falls, pupunta po ako sa pinakamalayo, lalahoy po, pupunta ako sa pinakamalayo na parte ng dagat, tapos namumulikat na po yung dalawang pa, hindi na ako makakala. Talagang nangungumpisa na ako. Para palabasin na, because I don't want to exist anymore. And I want that my departure will be an accident. Because I don't want to exist anymore. In that time, the Lord encountered me. Suko na po ako sa aking buhay. I surrendered, everything, and I just
I just don't want to exist anymore. But the Lord encountered me at the lowest moment of my life. And so, and because of that, when I go back, the last time that I tried to commit suicide, I was on the 5th floor of Cap Building in Baguio. I was on top of the terrace, Pastor Roy, and I was about to jump, and a concrete cement, making sure that I would hit the bottom, and at that time, it's less than 10 seconds. Doon po kita ba yung tatalo na, nakatayo po ko sa terrace, and tatalo na po ako sa isang konkreto pong bato. Alam niyo po, paakyat po, there was a stairs, that was the exit door, and there was a pastor coming up who saw me. And I thank God, po, at that moment, God encountered me. Kasi tanggap ko na po pupunta na ako ng pero salamat sa Diyos dahil nakita ko ako ng isang lingkod ng Panginoon. Amen? Sino po dito yung bang wala pa po ng NCCC, yung bang lungkot na lungkot tayo sa buhay para walang direksyon yung ating buhay. Pero may pinadala po ang Diyos Pastora Joa, Pastor Roy, kung God used them para po itaas tayo, iangat po tayo, at maniwala po tayo for us to be challenged and believe that there is a God who exists and can do breakthroughs and miracles. Sino po yung magsasabi na, Lord, Panginoon, salamat po dahil may pinadala kang mga lingkod mo. Amen? Sino po yung nagpapasalamat sa buhay nila Pastor Roy at Pastora Joa? Amen? Sige po, palakpakan ko natin si Lord. Wow! That's why I thank God for God's servant who already went home to be the Lord. For that God's servant, pastor who saw me before I jumped. Grabe. It was really an encounter with the Lord. And so, the second step, is to admit that we have issues. Yung po talaga yung pangalawa kasi, when God asked Jacob, God said to him, "What is your name?" He said, "Jacob." And the name of Jacob is supplanter, swindler, trickster. Tinanong po kasi ng Diyos ang pangalan niya. Anong pangalan mo? Well, it's not that God doesn't know his name. God asked Jacob his name because God wants Jacob to admit his issue. Gusto po kasi sabihin ng kumbaga, Lord, I am a supplanter, I am a swindler, manduro ko po ko, mandarang po ko, I used to manipulate, Lord. This is me, I have issues. Yan po yung ginawa po ni Jacob. Why? There's a life lesson here, that admitting your feeling is the beginning of healing. Can we see amen? That's why, yung isa pong tao na nagsasabi, wala akong kahinaan. Probably, hindi siya totoo, maaaring nagpe-pretend yan, o kaya magaling yung pagtao. A person, who says, I have no weakness, most probably means that he is not being pretending, or good in hiding. And so, because Jacob stopped running, he admitted his issues, ano pong ginawa when he had an encounter with God, God said to him, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men, and have prevailed. There's a life lesson. Another life lesson, God will never heal what you don't reveal. Meron po pinapakita ko sa atin na hanggat hindi po tayo nagiging bukas, hanggat hindi po tayo nagiging totoo sa Diyos. Panginoon, gusto ko po mabago, ito po talaga ako, ayoko na kong magtago, ayoko po magkunwari, gusto ko po maging totoo sa iyo. At alam niyo po, kung seryoso ka, sa Diyos, mas seryoso ang Panginoon sa atin. God, can you say amen? At isa pa pong life lesson, titignan po natin, sa verse 29, yung sabi niya, Jacob said, please tell me your name. But he replied, why do you ask my name? Then he blessed him there. So Jacob did not just encounter God, he experienced the blessing of the Lord. And the life lesson here is God cannot bless who you pretend to be. Gusto po ng Panginoon na, Panginoon, ito po, yung no reservation. Wala po tayong tinatago, yung bang bukas ang ating puso. Kapag tayo po, kasi I believe with all my heart that Pastor Roy, Pastora Joanne has already poured out their life to us here in LCCC.
And it's very important for us to be open, to be transparent, to be submissive, as they are being submissive to God. Kasi po gusto ng Diyos na pagpalain niya yung bawat isa po sa atin. Pero hindi niya pagpapalain kapag isang tao po ay mapagbumarin, nagtatago. Ayan. Pakisabi nga sa katabi, buti na lang masunurin ka. Okay? So, let's go to the third step. And before you get angry with me, you might say, oh, Pastor, you are no longer, that's no longer anointing. That's anointing already. Baka sabi nyo, so let's go to the third step. Punta na po tayo sa third step, bago po kayo magalit sa akin. Ano po? Ayan. The third step is never stop leaning unto God. We are in our last step. Kasi, when Jacob had an encounter with God, so Jacob called the place Peniel, saying, it is because I saw God face to face and my life was scared. At ano po yung nangyari po sa kanya? Hindi lang po siya nagkaroon po ng dislocation yung kanyang hip. Baga, nawala po sa posisyon. Ano po yung kanyang tinatawag na sakit dito po sa kanyang balakang. Sabi doon, when he saw that he had now prevailed against him, he touched the socket of his thigh, saw the socket of Jacob's thigh was dislocated. While he wrestled with him. So makikita po natin na ito pong nangyari sa kanya. Kaya, after that encounter, probably Jacob, can no longer walk normally. Kaya, on the latter part of his life, sabi niyo doon, he leaned on the top of his staff. Sabi po doon, sige, tingnan po natin, pakibasa po sa Tagalog po. 1, 2, ready, go, please. Dahil, Tagalog. 1, 2, ready, go, please. Dahil sa pananalig sa Diyos, inilawad ni Jacob ang pagpapala at umawak siya sa puno ng kanyang tungkol at sumamba sa Diyos. See? Kita po natin siya po ay humawak doon sa kanyang tungkol. He leaned on the staff. Ayan. At yun po yung gusto ng Panginoon. Dati po siya manluloko, dati po siya mandarabong, dati siyang nanlalamang. Gusto niya, dati siyang tik ng tik, grab ng grab. Yun po siya dati. Pero ang nangyari po, naging blessing po siya. Naging pagpapala po siya sa iba. Ayan. Pakisabi nga sa katabi, blessing ka sa buhay ko. Amen. Wow. So Jacob, from running, wrestling, to eating, to blessing. Wow. Yung pala yung gusto ng Panginoon. And if you cannot relate to Jacob, I admit I have a little Jacob in me. I admit I have issues. But if you cannot relate to Jacob, maybe you know someone who is like Jacob. Please, I hope and I pray, don't judge them. Probably it's just a facade. It might be an outlet. It's just an alternative. It's just a covering, a mask. For the brokenness that they are experiencing. At hindi kayo Tagalog, hindi po kayo makarinig kay Jacob kasi mababait po talaga kayo. Pero kung may kakilala po kayo Jacob, medyo po ba wag po silang uhusgahan? Kasi po, maaari niya po ay panlabas na, kaya po sila nagpapasaway, kaya sila, laging gumagawa hindi maganda. Kasi maaari, meron kasi sila broken po sa naranasan. Maaari, lagi sila na ikukumpara, maybe like Jacob, probably they experience being compared to someone, to their brother, to their siblings. Maaari ganun po eh. Kaya, kung meron po kayong ganyan, please lang po, magkaroon po tayo ng compassion. Katulad po ng ginawa ng Diyos. In conclusion, we need to stop running and start surrendering to God. Can you see Amen? Kailangan dito lang po kahit huwag na tayong takbo ng takbo. Ayan, pakisabi sa katabi, tantanan mo na yan. Huwag ka na tumakbo sa Diyos. Amen? Amen? Huwag na tayong tumakbo at sumuko na tayo sa Panginoon. Amen? Okay? And so what God did with Jacob, He can also do it for you and me. From Jacob to Peniel. Grabe, no? From dry place to I saw God. Last 4 slides. Nadako natin na yung problema, hindi po yan ang katapusan ng ating buhay.
yan po ay simula pa lang na po ng himala at gagawin pabor, tagumpay ng Diyos sa buhay mo. Can you say amen? Problem is not the end of your life. It's the beginning of God's miracle. So po, and before there was a problem, God already had a solution. Amen? Kindly tell the person sitting next to you, you are God's solution to my problem. Amen? Last two slides po, basahin ko lamang po our last verse. But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, and He who formed you. Fear not, I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Sabi ko sa Tagalog, pakibasa po. 1, 2, ready, go, please. Ayan. Basahin mo natin, halatang tayo ay nag-breakfast kaninang umaga. Yung sabay-sabay mo sa kulay ilaw. 1, 2, ready, go, please. Huwag kang sa pagkaw. Ayan. Dahil po kayo sabay-sabay, 100% po kayo sa Pilipino. Sige po, palapakan po natin si Lord. Wow, Lord to God po. Amen. At sige po, yung papuri ko para sa Diyos. Amen. Sige po, para sa Panginoon. Glory to God. Amen. Yan, amen. Sabi nga, huwag tayong tatakbo. Nakakapagod kayo tumakbo, amen ba? Nakakapagod kaya. So, ngayon, pisan po natin, muli, awitan natin ating Panginoon, patuloy yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Yes. Thank you, Lord. Holy Diyos, aming Panginoon. Thank you, Lord. Kami man, Panginoon, ay lumalayo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kami hinihila, Panginoon, para sa iyo, O Lord. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang galang mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iba'y ligat nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nananalig sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilan sa Panginoon sa buhay natin, Panginoon. Ikaw ang makita sa iyo, O Diyos, Ikaw ang tunay na nakatira sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko.
Ipanalo mo kami, Panginoon, sa iyong kalulhatian, Panginoon. Open our heart, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon, na maging totoo sa aming buhay, Panginoon. Maging totoo sa iyo, Panginoon, ang aming pagmamahal, O Lord. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong message, Panginoon, sa amin. Nawa, Panginoon, lahat ng ito ay may sa puso namin, O Lord. Lahat ng ito, Panginoon, ay mailakan namin sa aming buhay. Salamat, O Lord. Amen. May isang palos, isa pa. Come on, church, isa pa natin ulitin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Isa pa. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Thank you, Lord. Sa ako malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yan. Hallelujah. Yan, patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang ating closing song, and Christ. Yan, mari na rin po tayo mag-offering. Hallelujah. Every time I see your glory, every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every time I see your glory, every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever in us.